ito ang dahilan kung bakit meron tayong programa sa Oras ng Katotohanan dito sa TV5. You know, kung mahal tayo ng Diyos at siya'y nagmamahal sa atin, ito ang kanyang paglalarawan. Ito ang kanyang paraan para ang tao ay malaman ng tao na siya'y minamahal sapagkat siya'y inaabot. And this is what I would like to convey to you, to every single one of you, that you are not alone and you are not forsaken. And I hope you will not find that cliche, because that is the truth of the matter, that God is watching over you and He's doing everything within His vast power to reach out to you, save you, and to rescue you. At ang sabi ng banal na kasulatan, na greater is He who is in us than he who is in the world. And if you are going through right now this feeling of hopelessness, desperation, and helplessness, I want you to muster that courage deep within you from God, that you can overcome this. And we are here for you. We care for you so much that we are taking this time to somehow let you know that you are seen, you are cared for, and we're here to help you. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, batid mong lubos ang pinagdaraanan ng bawat isa. Ang iba sa amin, at marahil ang mga nanonood ngayon ng programang ito, ang iba sa kanila ay nawawala ng pag-asa, nasa panahon ng matinding takot at sindak, at sila ay parang nauupos na gaya ng isang kandila. Nawa dakilan Diyos, Ikaw ang siyang umabot sa kanila. Gamitin mo ang programang ito upang sila'y palakasin at kanilang maunawaan na ang buhay ay napakahalaga, na hindi dapat ito masayang at itapon lamang ng basta-basta. There is life, and life will always conquer death. And I want you to know that there is hope for you. Amen. Lord, let this prayer reach those whose hearts are withering, those hearts that are distraught and in dire need of your rescue. Bring peace to them. Let them know your Son Jesus as their Savior. He is our great physician. So I speak healing Praise God. and Yes, Lord. deliverance over those who are going through some suicidal thoughts, those who are somehow contemplating self-harm. Hallelujah. Father God, I pray that you cover them with your love, embrace them, Praise God. and let them focus on your promises and on your words. I speak healing to them in the mighty name of Jesus. Amen. Praise God. Praise the name of the Lord. Once again, call the numbers that are now on your screen, and we would love to speak with you. At sa mga sandaling ito ay atin namang tutunghayan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang buwan ng Pebrero ay karaniwan ay ang pinag-uusapan ay ang paksa ng pag-ibig. And love is a very broad subject, and we do not have the luxury of time to fully cover the nuances of this subject. But I, for one, I love talking about love, because love is what really defines who our God is. And so this message is entitled Tough Love. And we're going to read a verse in 1 Corinthians in chapter 16 in verse 22. If anyone does not love the Lord, that person is cursed. Our Lord come. There are actually two Greek words that are used in this little verse. The first one is anathema.
anathema or curse. And then the other one is Maranatha. Maranatha, our Lord come. And reading at this verse, we can see that love is the only course of action that a man must take in order to relate to God. There is a sense of absoluteness in these words. If there's anyone who doesn't love God, let him be accursed. Let his existence be cursed and be done with. This is one sobering verse to really ponder and to think about, na yung hindi umibig sa Diyos ay matatakwil ng Diyos. It is even quite frightening, really, to think about that if anyone fails to love God, he will be cursed. God doesn't care about other traits you possess. If you do not love the Lord at the end of your day, if you do not have passion for Him, love for Him, you will not enjoy eternity with Him. And I cannot help but step back and look at the kind of generation that we are living these days. Our generation is fast becoming very much advanced in technology. I even remember one author saying that our generation has become technologically intoxicated. Ganun ka bilis ang pagsulong ng teknolohiya na tayo ay nalalasing na rito. But despite the advancements of technology, yes, we remain religious. But I wonder, how many people today that claim to have a religion, that claim to have some religious affiliation, really do love God? And I think this is one question that we also need to ask ourselves. You who are watching now this program, Oras ng Katotohanan, do you really love God? Do you have the love of God in your life? I'm going to be perfectly honest with you. I love God. But there are times that my love for God is constantly attacked, constantly harassed, and pressured by the world. Because andito pa rin tayo sa sanglibutan na ito. And so there is a need for us to preserve our love for God. Good if you answered my question in the affirmative na may pag-ibig ka sa Diyos. At yan ay dapat mong ingatan. Yan ay dapat mong pahalagahan. Sapagkat nabubuhay tayo ngayon sa panahon na maraming mga nagsasabing may relihiyon, subalit wala silang pag-ibig sa Diyos. And this is not something that is tragically is happening in our day, but even back then, in the time of Jesus, our Savior saw already this dilemma that people were religious, but at the same time, their hearts were actually disconnected and distant from God. In Matthew 15, in verse 8 and 9, these people honor me with their lips. Religion has its own language, and we may be very much articulate in our religious language. We love to, say what our religion wants to say. Tama yung sinasabi ng ating labi, pero ang puso natin ay hiwalay sa Diyos, malayo sa Diyos. And you know what? It is heaven that first reads what is really in our heart. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Yan ang kalagayan ng maraming mga nagsasabing
may relihiyon sila. In the book of 2 Timothy chapter 3 verse 4, it says there, they will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. Wow. That is one very powerful condemnation and indictments of our generation. Mas mahal nila, mas iniibig nila ang mga kalayawan, ang mga bagay ng sanglibutan, ang mga pita, the pleasures, the passions of this world. And I believe you and I will agree that this world has a way of inventing one after another all sorts of pleasure. You will never run out of avenues and things to pleasure ourselves this day. The Bible is quite honest to identify that these worldly pleasures could compete with our love for God. Na sa halip na ibigin natin ang Diyos at ang mga bagay na ukol sa Diyos, ay mas iniibig pa natin ang mga bagay ng sanglibutan. At ito ay binanggit ng banal na kasulatan at kailangan natin na ito ay bigyan ng pansin. What kind of pleasures do you enjoy these days? Do you enjoy the pleasures of God, the pleasures of heaven? Or you would rather enjoy the pleasures of this world? And so there is a need for us to really think long and hard where our hearts are set in. Yun ang kailangan nating matutunan sa mga araw na ito. And so I pray that this exhortation will somehow bring back to us some acknowledgement and bring some sense back to our lives. Na sa kahuli-hulihan, ang pag-ibig sa Diyos ay ang kailangan nating pag-ukulan ng pansin. Now, because of time constraints, I can only share to you two principal truths about the love of God. Yan ang ating pinag-uusapan ngayon. Kasi may pag-ibig ng tao sa tao, tao sa mga bagay ng sanglibutan, at mayroong pag-ibig na pinakawagas, pinakamataas sa lahat, walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. They call that in Greek the agape love. That's the kind of love that we must understand, and that's the kind of love that if we fail to possess, will gonna bring us to a state of condemnation. So, bakit ang pag-ibig sa Diyos ang kailangan natin bigyan ng pansin? Una, love is the highest requirements. Love is the highest requirement. Yan ang pinakamataas na pamantayan na ginawa ng Diyos. Pag-ibig. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig. Love for God, love of God is the most supreme. It is the most significant, and it is the most powerful requirements that God has given to man. In fact, sa Matthew 22:37, it says there, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and the greatest commandment. Wala nang hihigit pa sa gawain natin na ibigin ang Diyos. Ito ang una. Ito ang una. Ito ang pinakadakila. It is not only the first in order,
but it is the very law that defines our relationship with God. Kaya kapag tayo ay mabigo na umibig sa Diyos, ay nabigo tayong maigi. Failure to love God isn't just a so-so failure, but it is a damning failure. Kaya nga ang sabi ng ating tekstong binasa, ang sino mang hindi umibig sa Diyos ay matakwil siya. Because of the place that love occupies in God's province. It is the first, it is the greatest commandment. 1 Corinthians in chapter 13, verse 13, it says, 3 things will last forever: faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Meron daw 3 bagay na mananatili magpakailanman: ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. At ang pag-ibig ang pinakadakila sa lahat. And we know love. We are capable of love because we are the first ones who has experienced it. The Bible says in the book of 1 John chapter 4 that we love because He first loved us. And so this is what we need to understand. Ito ang ating unang dapat maunawaan, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay nahayag ng Kanyang pinili tayo upang tayo ay maligtas mula sa ating mga kasalanan. Sinasabi ng banal na kasulatan na bago pa lalangin ang sanglibutan, tayo na ay pinili ng Diyos. Itinalaga ng Diyos sa pag-ibig. There is nothing that God does that is disconnected from who He is. The Bible says God is love. You can spell love as G-O-D because God is the very embodiment, the very personification of love. God is love. At ang pag-ibig niya sa atin ay Kanyang ipinahayag at ipinakita sa makapangyarihang kaparaanan. The love of God wasn't abstract. It wasn't theoretical. It wasn't conceptual. It is not some kind of a philosophical construct. Of course not. But the love of God is best expressed when He gave His Son for us. Yung Kanyang tangi at bugtong na anak. In the book of John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His one and only Son." He loves you so much that He gave His very best for you. And Jesus Christ, on the other hand, inibig tayo ng Panginoon nung tayo ay hindi kaibig-ibig. Nung tayo ay hindi katanggap-tanggap. Again, this is a far cry from how we love. Iba ang matrix ng pag-ibig ng Diyos. Bago natin ibigin ang isang tao, kailangan ay, He checks all the boxes. Ang Diyos, we have never checked any of God's boxes. Tayo ay bagsak sa lahat ng pamantayan ng Diyos. In the book of Romans 5:8, it says that God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were sinners. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa atin na tayo ay Kanyang iniligtas. You know, in my experience, especially when I was in the United States, I have saved about 3 people from drowning. At ito masasabi ko, kung hindi ko yon na tiyempuhan at hindi ko sila nasagip sa mga oras na yaon, patay na yung mga
nasagip na yaon. Because I saw in their face already the face of death. Wala silang kakanyahan. Kahit gaano mang magkakawag sila, malulunod sila at sila ay mamatay. Mabuti na lamang mayroong mas malakas na nakasagip sa kanila sa tamang oras at panahon. In this particular context, it is not just a man who is drowning. It's the whole world. The whole planet Earth, the whole world is drowning in sin. We're falling. But thank God, before we hit the ground, before we break to pieces, Jesus Christ broke our fall. He saved us just in time so that we will not suffer the consequences of our sins. He loves you so much. And if you are watching this program right now, you're listening to this program right now, and you're thinking of, maybe I should harm myself, maybe I should engage in some kind of self-harm, cut myself, or, whatever it is that your dark thoughts are telling you to do, realize this. You are loved. God loves you so much. And that kind of love for God is the one that must define and characterize the way we live these days. Hindi tayo pwedeng maging anak ng Diyos kung wala ang pag-ibig ng Diyos. Tayo ngayon ay nasa tunay na iglesia ng Panginoon at ang buhay natin ngayon ay buhay ng pag-ibig. In the book of Ephesians chapter 5 verse 2, it reads, "Live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us, offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God." Kaya hindi tayo pwedeng mabuhay sa iglesia ng Panginoon, sa kaharian ng Panginoon na walang pag-ibig. Lahat ng ating dapat gawin, lahat ng ating dapat sabihin, lahat ng ating dapat iisip, lahat ng ating dapat igawi ay kailangang magawa natin sa pamamagitan ng pag-ibig. Gusto mo bang maglingkod ng tapat? Maglingkod ka ng may pag-ibig. 1 Corinthians 14 verse 1 tells us this, "Let love be your highest goal, but you should also desire the special abilities the Spirit gives, such as the ability to prophesy." Let love be your highest goal. Ano man ang iyong gagawin, paglilingkod, ano man ang iyong gagawing paglilingkod sa mga kapatid, kailangan gawin natin ito na mayroong buong pag-ibig. So love is the highest requirement. Whatever it is that you do, give, pray, serve, minister, sacrifice, witness. I mean, I could go on and on with the long lists of things we ought to do as servants of God, but let it be all defined and characterized by love. Number 2, love is the most compelling distinction. What do I mean by love is the most compelling distinction? Well, it simply means that love is what defines us as God's children. In the book of 1 John, in chapter 4, in verse 8, "Anyone who does not love does not know God, for God is love." Ito ang magbibigay ng katunayan na tayo ay mga anak ng Diyos kung tayo ay umiibig. At pag wala tayong pag-ibig, ay hindi natin kilala ang Diyos at ang Diyos hindi tayo kilala. And what should we do? Well, we must first of all express our love for God by loving His commands. Madaling magsabi na, mahal ko ang Diyos. Subalit, mahal mo ba ang kanyang mga utos? Mahal mo ba natuparin ang kanyang mga palatuntunan? In the book of 1 John chapter 5 verse 3, it says there, "Loving God means keeping His commandments." So there is no equivocation at all in that statement. Ang umibig sa Diyos, tutuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos
ay hindi raw mabibigat. So mag-isip kayo ng anumang utos na ipinapatupad sa Iglesia ng Panginoon. At sa Iglesia ng Panginoon, yan ang utos sa mga apostol. Ang mga apostol ay ang tagapagturo kung papaano tayo gaganap ng utos ng Diyos. Kaya napakahalaga na may buhay na apostol. Sa Matthew 28:20, teach them to obey everything I have commanded you. It's good. You have initiative. Praise God. Well and good. But that doesn't negate the role of the true sent ones of God in your life. And apostles, they are God's expression of love for the church. Ang apostol ay kaloob, regalo. Mahal tayo ng Diyos, kaya tayo ay niregaluhan. Tayo ay binigyan ng kaloob, ng mga kumpletong kaloob upang tayo ay turuan. But it all boils down to our obedience. He who obeys loves. Yung sumusunod sa utos ng Diyos, yan ay ang umiibig sa Diyos. Number 2, we must love His church. We must love His church. This is a no-brainer, ika nga. Well, in the words of the generation today, it's matik. Totoo yan. Pag mahal mo ang Diyos, mahal mo din ang mga tao na minamahal ng Diyos. In the book of Ephesians in 5:25, husbands, this means love your wives. Can I hear an amen from those of you who are married? Just as Christ loved the church. Mahal ni Kristo ang iglesia. So dapat mahalin din natin yun. If you love truly God, if you claim to truly love the church or Christ, you should love the body of Christ, which is the church. I know the church, we as a people, we still have a lot of imperfections. Marami pa tayong kapintasan. We are all a work in progress. But that is where the love of Christ must come in. Inibig ba tayo ng Diyos nung tayo ay sakdal na sakdal, nung tayo ay kompletong-kompleto? Hindi naman po, di ba? Tayo ay inibig ng Panginoon nung tayo ay kasuklam-suklam. When we were at our most despicable state. That's the time Christ Jesus loved us. And so we must love the church. We must love everything that the church represents. 1 Thessalonians 3:12 says, may the Lord make your love for one another and for all people grow and overflow, just as our love for you overflows. Mahalin ang ating mga kapatiran. Mahalin ang iglesia ng Panginoon. Lalo na tayo nilagay sa kanyang tunay na paglilingkod. Mahalin ang bawat isa, paglingkuran ang bawat isa. At panghuli, we must love our neighbor. Sino itong ating kapitbahay? Well, sila ang ating kapitbahay. These are the people that are around us that are not necessarily part of the family of God. So, a good Christian is a good neighbor. Hindi lamang yung nasa iglesia ng Panginoon ang ating mahalin, kundi dapat pati yung mga tao na hindi pa natin kasama. The book of Mark 12:31 says this, the second is equally important. Love your neighbor as yourself. No other commandment is greater than this. So mahalaga na ibigin natin ang ating kapwa. Tayo nabubuhay ngayon sa panahon na napakarahas at walang patumangga ang siraan. Lalong-lalo na sa bansang Pilipinas. Tayo ay nagkakahati-hati at nagkakabahagi. At walang puknat ang galit, ang puot, ang malisya na kaisipan sa bawat isa. Subalit, tayong nasa tunay na iglesia ng Panginoon, especially the members of the PMCC Fort Huachi, let us advocate the love of Christ, love for Him, and love for our neighbors. And if you are one who is watching right now,
and you want to receive the love of Jesus, alam mo, mahal ka ng Panginoon, pero hindi mo pa ito tinatanggap. Sa iyo, ang pag-ibig ng Diyos ay parang isang kaisipan lang, isang impormasyon lang. Pero maganda na iyong maranasan, tanggapin ito. God is offering His love for you. And I hope and pray that you will say, I accept His love. I accept His Son, Jesus. I believe Jesus came into my world to save me because He loves me. He loved me so much that He bled and He suffered and He died and He rose again so that I can have this love in my life right now. Ito ba ang iyong pagpapasya? Ikaw ba ay nagnanasa na ikaw ay maligtas sa iyong mga kasalanan, tanggapin ang pag-ibig na mula sa Diyos? I'd like to guide you in this short prayer. I want you to follow this prayer with me. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, kinikilala ko na ako'y makasalanan at pinagsisisihan ko ang lahat ng mga ito. Tatalikuran ko ang aking mga kasalanan at aking kinikilala ang pag-ibig mo sa akin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na siyang nagdusa, namatay, at nabuhay na muli para sa aking kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, na sa kabila na ako'y makasalanan, ay ako'y inibig mo. At ngayong araw na ito ay nais kong ibigin ka, baguhin mo ako, at gawin mo akong iyong anak. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.